Sige, mamaya pupunta na tayo sa restaurant na yun o baka mag-basketball tayo. Matagal ko nang gusto ang pagkain doon. Pupunta muna ako sa library mamaya. Naisip mo na ba na balang araw, makikita mo muli ang taong minahal mo nung bata ka pa? Sa sandaling nakita ko siya, ang pamilyar niyang mukha ay nasa harapan ko na. Ang mga nakatagong alaala ay bigla na lang bumalik na parang rumaragasang baha. Kuya Shen ka. So ngayon, dapat unahin mo muna ang pag-aaral mo. Yung nangyari kanina, kalimutan na lang natin. Hindi ko sasabihin kay Tito Jiang. Ma! Bakit wala ng mga gamit sa bahay ni Tita Shen? Yung bahay ni Tita Shen, lumipat sila kagabi. Hindi rin namin alam kung bakit, pero mukhang nagmamadali sila. Professor Shen, itong babae, galing siya sa South City. Katulad mo, magkababayan kayo. Ang galing ng pagkakataon. Traditional Chinese medicine din ang kurso niya. Sa hinaharap, magiging estudyante mo rin siya. Ganun ba? Hello. Talaga bang hindi na niya ako naaalala? Tama lang naman. Sa nangyari noon, baka nagalit pa siya sa akin. Paano niya pa ako maaalala? Hello, Professor Shen. Ang tagal na natin di nagkita. Hello, Ma? Shuye, maayos na ba ang lahat? Bukas pa lang po magsisimula ang klase. Sige. Nasa Kyoto si Mama. May kaibigan ako rito. Malaki ang bahay nila. Sinabihan ko na siya. Doon ka muna tumuloy sa kanila. Hindi ka ba nahihiya? Anong nagkakahiya doon? I-text ko na lang sa iyong address. International Garden Building. Magandang araw, Professor Shen! Kuya Shen, siya ba ang girlfriend niya? Anong ginagawa mo rito? Namiss kita eh. Ngayon ko lang napagtanto. Matagal na pala siya nakamove on sa nakaraan namin. Ako na pala ang tulad ng isang hangal na ayaw bitawan ng nakaraan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na habang nasa academy tayo, professor ang tawag mo sa akin. Isa pa, huwag kang masyadong dumikit. Sir ang tawag mo sa akin dito sa eskwelahan. Opo. Oo nga pala. Sabi ni Papa, ngayong gabi, kumain ka raw sa bahay. Gusto raw niya magkaroon ng academic exchange sa'yo. Wala akong oras mamayang gabi. Makikipagkita na lang ako sa ibang araw sa tatay mo. Kuya Shen. Hay nako. International Garden Building 7. Si Mama pala ay may ganitong kayamang kaibigan. Pasensya na po, nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, Jiang Shuyi. Hindi ba? Nakalimutan niya na ako.
Talagang kamukha mo yung nasa litrato. Sinabihan ako ng mama ko na may darating na babae ngayon. Kaya pala, nakita na niya ang litrato. Chang Shuyi, anong iniisip mo? Matagal ka niya nakalimutan. Pumasok ka na. Pasensya na. Mag-aapay ako agad para tumira sa door. Ayaw kong makaabala sa'yo. Mukha ba kung taong kakain sa'yo? Ha? Bakit parang gusto mo nang umalis agad? Ako? Ang kwarto mo ay nasa itaas, ako ay nasa ibaba. Bawat kwarto ay may sariling banyo, kaya huwag ka masyadong kabahan. Salamat. May klase pa bukas, magpahinga ka ng maaga. Sumakay ka na, ihahatid kita sa eskwelahan. Kaya ko pong pumunta mag-isa gamit ang bisikleta. Madadaanan ko lang naman. Ha? Juan yan, hindi ba yung kotse ni Professor Shen? Salamat po, Professor Shen. Hindi kaya siya ang girlfriend ni Professor Shen? Kalokohan. Bakit naman magugustuhan ni Professor Shen ang babaeng ganun? Oo nga, ang bagay kay Professor Shen ay tayo lang, ang mga anak ng professor. Diba, Wan yan? Class, parang pulso na pahalang sa gilid ng ruler. Ang punto ni Shenmen, ito ay ang pusong meridian chi at sangkap ng dugo ang lugar para sa panlabas na output bilang karagdagan. Kasama ng Nijuan point. Nakakapagpagaling ito ng sakit sa puso. Okay class, yun lang muna ang ating tatalakayin ngayon. Shuye, ang galing mo talaga. Ngayon sa klase ni Professor Shen, may sumagot na ganon. Wala yun. Bakit hindi? Ang para ng pagtingin sa'yo ni Professor Shen ay talagang kakaiba. Sana nga, iniisip ni Professor Shen na lahat ay ganito. Sanang mulang babaeng yon. Hindi siya karapat-dapat kay Professor Shen. Chang Shoye. Chang Shoye. Kuya Shen. Ano ang problema? Inimbestigahan na kita. Ikaw ay taga Nansheng at si Kuya Shen ay naging kapitbahay mo sa loob ng 6 na taon. Alam ko, dahil kay Kuya Shen, pumunta ka dito sa Kyoto. Pero sinasabi ko sa'yo, akin si Kuya Shen. Hindi mo maiisip ang mga ideya niya. Kung gusto mo ng magandang pamilya, gusto ng background pero walang background, ikaw isang ordinaryong tao lang. Pero iba si Kuya Shen, 25 taong gulang pa lamang siya. Noong nakuha niya ang gantimpala sa edukasyon at pananaliksik sa siyentipiko at naging pinakabata ng professor sa Kyoto Medical College. Hindi mo iniisip ang iyong sarili, ang ihambing mo sa kanya. Inihahatid ka ni Kuya Shen sa paaralan at mag-push sa klase. Para sa pagpahalaga sa'yo, dahil ang kapitbahay kanya dati, si Kuya Shen ay isang mabuting tao. Ingatan mo siya. Ikaw, hindi ka na makaharap sa kanya simula ngayon. Dumistansya ka na. Naiintindihan mo ba? Hindi pa ako tapos magsasalita. Anong gagawin mo? Kakaiba talagang panlasa ni Professor Shen. Paano siya mainom sa isang katulad mo?
Anong sabi mo? Ipinganak ka sa Roma. Ang lahat ay mas mahusay kaysa sa akin. Kaya anong hindi ka kumpiyansa? At saka, sabi ko na, gusto mo bang akitin si Professor Shen? Ikaw? Wanyan? 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 Ayos ka lang ba? Professor Shen, maayos ang lakad ni Wanyan. Ito si Jiang Shuyi. Bakit kailangan mo siyang itulak? Buti na lang at hindi masyadong mataas ang hagdan. Hindi ako. Kuya Shen, sobrang sakit ng mga binti ko. Nasugatan ba? Bumangon ka na. Dadalhin kita sa infirmary. Director, hindi muna ako maghahapunan. Dadalhin ko muna ang estudyante sa infirmary. Okay. Jiang Shuyi, hindi ka talaga minahal ni Shunke. Hindi ka dapat malungkot. Itong relasyon, para lang sa'yo. One-man show lang. Aawayin mo ako? Wanyan, talagang nagmamalasakit sa'yo si Professor Shen. Wanyan, nang sinundo ka ni Professor Shen, bagay talaga kayo. Itigil ang pagpapanggap. Kuya Shen, anong pinagsasabi mo? Tinawagan ko ng papa mo. Susunduin ka na niya agad. Huwag mong kalimutan. Ako ang professor ninyo. Nahulog ka at nasaktan. Malalaman ko ito sa pamamagitan ng pakiramdam. Tigilan niyo na ang paggawa ng gulo kay Jiang Shuyi. Wanyan, anong dapat kong gawin? Lumayo ka! Jiang Shuyi, hindi ba ako tapos sa'yo? Bumalik na si Shenkue. Kailangan kong linawin sa kanya. Hindi na ako makakatira dito. Professor Shen, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka pa naghahapunan. Dinalan kita ng makakain. Ang pagkain na to, tumayo ng maayos. Kapag alam mong mali ka, makakakain ka. Shuyi, pumunta ka sa bahay ko para kumain. Hindi ako kumakain. Gusto kong patayin ang sarili ko sa gutom. Kahit itong paborito mo. Kakain. Shh. Paano yun natandaan gusto kong kainin? Kumain ka na. Lalamig na yan. Nung nakaraan, kapag galit ka, ayaw mo din kumain. Hindi ko inaasahan na maraming taon na pala ang lumipas. Hindi ka pa rin nagbabago. Ilang taon ka na ba? Bakit ganyan ka pa rin kumain? Bakit ka umiiyak? Wala lang. Kalimutan mo na. Akala ko ikaw yun. Nasa na kayong maliit na babae? Ang nangyari ngayon, kasalanan ni Meng Wanyan. Masama talagang ugali niya. Huwag kang makialam sa kanya. Maging siya nagsasalita para kay Meng Wanyan. Kaya, itong pagkain, para ba talaga sa akin? Nagsasorry ka ba sa akin? Ngunit, naaalala niya ba ako? Tama na yan.
Tama. Ano gusto mong sabihin sa akin ngayon? Ako? Ma! Nasaan mo ang gawin ni Tita Shen? Bahay ng Tita Shen mo? Lumipat sila ng hating gabi. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Nagmamadaling umalis. Dapat ko ba siyang tanungin? Nakakabahala yun. Ang problema ko sa loob ng 6 na taon. 6 na taon yun. Ginagawa akong hindi makakain. Problema ko rin hindi makatulog ng maayos. Umalis siya nun. Dahil sa ginawa ko, ako ay naging katawa-tawa. Kuya Shen. Professor Shen. Gusto kong malaman, bakit mo ginawang biglang umalis sa Nansheng? Gusto kong malaman, bakit mo ginawang biglang umalis sa Nansheng? Hello, Teacher Meng. Xiaoshen, halina't sabay kayong maghapunan sa bahay ngayong gabi. Mabuti. Sabay tayo kumain. Anong meron? Wala. Siya ang ama ni Meng Wan yan. Sila? Meron bang sila? Nakilala niyo na bang mga magulang niyo sa isa't isa? Ano nga yung gusto mong sabihin sa akin kanina? Naputo lang dahil may tumawag sa telepono. Ang gusto kong sabihin, ang sarap nitong pagkain. Saan mo ito nabili? Sa pasukan lang dun sa paaralan, dun mismo sa may gate. Kung ayos lang, aakit muna ako sa taas para magpahinga. Sige, magandang gabi kung ganon. Magandang gabi. Teka lang. Ang aplikasyon para manira sa campus ay naaprubahan na. Ibig bang sabihin, gusto kong umalis sa bahay ni Shenke at lumayo. Wala na si Shenke, yung nasa alaala ko. Yung Shenke noon, may girlfriend na siya ngayon. Kailangan ko nang lumipat. Jiang Shui, anong ginagawa mo? Bakit nagmamadali kang maglakad? Sorry, Professor Shen, hindi ko sinasadya. Bakit gusto mong tumira sa campus? Ayaw mo na bang tumira sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ba't masarap mabuhay mag-isa? Sa tingin ko, para hindi ka na masyadong maabala. Anong abala? Napilitan ka lang na tumira sa bahay ko. Bakit hindi mo sinabi na hindi ito komportable para sa'yo? Hindi naman kasi yon. Gusto ko lang mapag-isa. Hindi ako sangayon. Hindi ako sangayon. Nangako ako sa'yo. Nangako rin ako sa nanay mo. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi ko yun magagawa. Kung hindi mo na mapigilan, sabihin mo na sa nanay mo. Bakit ka malungkot? Ayaw mo na bang makita ako masyado? Halatang may girlfriend ka. Nakatira pa ako sa'yo. Ayaw kong pinagchismissan ako ng iba. Sino nagsabi sa'yo na may girlfriend ako? Hindi ba't? Tanga. Akin na to. Ibig mong sabihin, hindi mo girlfriend si Mingwang yan? Shenke, ikaw ay isang napaka-busy na tao ngayon. Hindi na madaling i-treat sa isang pagkain. Guro, tigilan mo ng pag-aasar sa akin. Hindi ako libre. Pinapunta mo lang ba ako dito para asarin? Oo. Samahan mo na lang akong uminom. Guro,
magdadrive pa ako. Walang problema yan. Pinatawag ka dito ni Wan Yan para makabawi siya sa'yo. Halika. Nandito na ang pagkain. Madam, tumigil ka na sa pag-aasikaso. Umupo ka na at sabay na tayong kumain. May sabaw pa sa kaldero. Kausapin mo muna si Minglaw. Matagal ka niyang gustong kausapin. Umupo ka muna para kumain. Umupo ka na. Huwag mo munang pansinin ang asawa ko ngayon. Masarap ang alak. Nasaan ang susi? Hindi ko makakalimutan na rin ito ha. Professor Shen, kailan ka pa babalik? Nakalimutan ko ang susi ko. Shenkwe, ngayong taon, 27 ka na. Huwag ka masyadong mag-focus sa proyekto ng pananaliksik. Dapat mo ding isaalang-alang ang panghabang buhay na kaligayahan mo. Guro, hindi ko pa naiisip ang tungkol dito. Anong klaseng babae ang gusto mo? Ako? Sa tingin mo, kumusta ang Wan Yan namin? Pa, ano pinagsasabi mo? Anong dapat ikahiya? Pagpasok mo sa school, gusto mo agad sundan si Kuya Shenkwe. Pagpunta sa graduate school para mag-aral ng Chinese medicine para din masundan mo siya, di ba? Pa, paano kung magagawa yun? Pumunta ako sa medikal na paaralan. Hindi dahil sa kanya, isa siyang professor sa isang medikal na paaralan. At inalabas na si Kuya siya ay napakahusay na estudyante. Gusto kong matuto mula sa kanya. Ikaw talaga. Shenkwe, pag-usapan natin ito. Ano sa tingin mo? Napakagaling ni Wan Yan. Maganda ang background ng pamilya. Mataas ang pinag-aralan niya. Maganda siyang tao. Kahit saan siya ay mabuti. Mabuti. Ngunit mula sa napakaaga, may nagugustuhan ako sa puso ko. Kung parehas ako ni Wan Yan, masyadong unfair yun sa kanya. Ito. Pa, ma, masyadong umiinom si Kuya Shen. May klase pa siya bukas. Minabuti kung pauwiin ko muna siya. Mabuti. Mag-ingat ka sa pagmamaneho sa kalsada. Huwag po kayong mag-alala. Paalam po. Salamat sa inyo. Sige. Shenke, bakit hindi ka pa bumabalik? Kuya Shen, bakit hindi ka muna magpahinga? Gigisingan kita pagdating natin doon. Sige. Kuya Shen! Cheng Shui? Sobrang late na. Bakit niya tinatawagan si Kuya Shen? Sumunod talaga si Cheng Shui sa bahay ni Kuya Shen? Ngunit mula sa napakaaga, may nagugustuhan ako sa puso ko. Kung parehas ako ni Wan Yan, masyadong unfair yun sa kanya. Siguro, ang taong gusto ni Kuya Shen, ito ay si Jiang Shuyi. Bakit? Bakit si Jiang Shuyi pa?
Mas mahusay pa ko kaysa sa kanya. Hindi sila bagay ni Yushi. Kuya Shen? Kuya Shen? Sino nagsabi sa'yo may girlfriend ako? Tanga. Mengwan yan. Anong ginagawa mo? Kuya Shenke, huwag mo akong intindihin. Gusto lang kitang tulungan tanggalin na yung seatbelt. Nakauwi ka na. Wan yan. Teacher-student relationship lang ang meron ako sa'yo. Sana hindi ka lumampas sa linya. Bababa na ako sa kotse para makauwi ka na. Kuya Shen! Shuyi! Napakalamig ng gabi. Bakit ka nakaupo sa labas at hindi pumasok? Halika, pumasok na tayo. Eto, inumin mo tong mainit na tubig. Painitin mo yung sarili. Pasensya ka na. Nag-dinner lang kami sa bahay ni Teacher Meng. Hindi ko nabasa ang message mo. Hindi na mahalaga. Hindi ako nagkitay ng matagal. Magkasama kayo ni Mingwan yan. Paano mo ako maaalala? Shuyi, okay ka lang ba? Ayos lang. Kanina sa daanan. May nakita ka ba? Shinken. Nakita ko ang hindi ko dapat nakita. Bakit mo sinasabi sa akin na wala kang girlfriend? Lumingon ako pero wala akong nakita. Hinihintay lang kita at halos nakatulog na ako. Doon na kita nakita sa pagpasok mo. Ganun ba? Masyado lang ba ako nag-iisip? Hindi na nakita sa gawa. Inumin mo na yung tubig mo. Matulog ka ng maaga. Iwasan mo na ang pagpalamig. Dismiss. May masamang babae sa klase natin. Umamay ka sa amin. Ano? Napakawalang hiya. Kaya si Professor Shen ay inaakit. Ako ba yung pinag-uusapan ninyo? Sa hindi inaasahan, may mga taong nagmamadaling umamin. Yuan Shen, huwag mong sabihin yan. Lahat, halik kayo tingnan. Ang kaklase natin si Jiang Shuyi, Shen nagwawasak ng relasyon ng ibang tao. Ikaw, anong gagawin mo? Wala ka bang masagot at tumitig ka na lang sa akin? Kailangan mo ng ebidensya. Ebidensya? Paano? Gusto mo bang sabihin ko na pumupunta ka sa bahay ni Professor Shen? Gusto mo bang sabihin ko na pumupunta ka sa bahay ni Professor Shen? Nakatira talaga siya sa bahay ni Professor Shen? Anong relasyon nilang dalawa? Sino ang nakakaalam sa paggitan nila ni Professor Shen? Kung gusto mo kong siraan, puntahan natin ang Academic Affairs Office. Pumunta sa dean at magpaliwanag ng malinaw. Tingnan ang mga katotohanan para matapos na to. Ginagamit mo ba ang dean para supilin ako?
Kung ako isang masamang babae, automatic ako mawawala sa paralan. Pero, kung gusto mong magkalat ng chismis tungkol sa akin, ikaw at yung nasa likod mo ang pasimuno. Kaya mo bang tiisin ang pangarap na huminto sa pag-aaral? Ako? Chang Shuyi, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganito. Pero tamang sinabi mo. Oo. Oo nga. Tingnan mo, ang anak ni Professor Meng, yung dalawa sa likod niya. Ito ang kanyang mga tagasunod. Ito ay ang tatay niya, isang matandang professor mula sa ating kolehiyo. Pero ito ay isang uri ng bullying. Dapat hindi nila ginagawang ganito. Tanga. Huwag mo akong idamay sa kalokohan ng sinasabi mo. Umalis ka na dito. Jiang Shuyi, huwag kang matakot. Kung ikaw ay nasa matuwid, kami nasa iyong panig. Tama. Pinaprotektahan ka namin. Nasa tabi mo lang kami. Salamat. Tama nga, Shen. Pero bakit parang ayaw mo akong pumunta sa bahay ninyo? Bakit ang determinado mo? May estudyante ka ba sa bahay mo? Sino ang nandun? Bakit bihira ka lang lumabas? Wala ka talagang kwenta. Ang papel ko, hindi ko pa natapos. Sige, maghihintay ako na masulat mo lahat ng papel mo. Pagkatapos nito, sumali ka sa institute namin. Paano? Ha? Shuyi! Shuyi! Ito ba yung nasa graduate school ka? Yung sinabi mo na palagi mong kasama? Hindi mo sinabi sa akin na napaka-cute pala ni ate. Bakit di kita napapansin, ha? Kuya? Masyado ka nagsasalita. Ikaw, anong major ang pinag-aaralan niya? Ito rin ba ay Chinese medicine? Kung ganon, estudyante mo siya. Pero ang mga medikal na paaralan ay walang mahigpit na pinagbabawal. Itong mentor at estudyante ay umiibig. Pero nagtatakot lamang sabihin sa mga tao. Pero, kaya ko. Hindi akong mentor niya. Ikaw. Ha? Hoy! Paano naging posible na uminit ang bibig para magsabi ng mga masasamang salita? Hintayin mo ako! Mamaya, tanungin ko na lang si Shenke na kukunin kong aplikasyon ko para manira sa campus, para maiwasan ang paghihinala at para mas mabilis siyang makalimutan. Dapat akong umalis dito sa lalong madaling panahon. Hi! Ikaw ba si Shui? Hindi. Bakit ka pa tumatayo dyan? Pumasok ka na dito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ito ngayon, salamat sa blessings niya. Matikman ang galing ni Chef Shen. Shui, maghugas ka na ng kamay para kumain. Opo. Kumain na tayo. Sa totoo lang, lahat ng ito ay paborito kong pagkain. Hindi kaya sinasadya niya ito? Hindi kaya sinasadya niya ito? Paano ito posible? Pares na ang lasa nito noon, o di kaya nagkataon lang. Magpapakilala ako. Jiang Shuyi. Ang pangalan ko ay Zhang Yang. Nag-aral kami ni Shen ko sa graduate school noon. Ako ang best friend niya. Pero ako, hanggang ngayon wala pa ring asawa. Pero mabait akong tao. At hindi masama ang panlasa. Zhang Yang, anong ginagawa mo? Ipinapahayag ko lang ang paghanga sa babaeng ito. Wala kang kinalaman dito. Jiang Shuyi, may ideya ka ba kung anong lalaki ang gusto mo? Ibukod muna natin ang mga taong katulad mo. Aray! Aray! Ang sakit! Shenke, ang bibig ng babaeng ito, bakit pareha sa'yo? Di ba sinabi mo sa akin dati na maganda ang ugali niya?
Shenke, madalas mo akong nababanggit noon? Hindi mo kasi mapigilan ng iyong bibig kahit kumakain. Gusto mo pa bang gawin ito? Ay, sige. Huwag ka na mangahas. Kailangan ko pang hintayin si Professor Shen na makasali sa aming pangkat sa pananaliksik na pagbuo ng mahusay na anti-cancer na gamot para gumawa ng isang mahusay na kontribusyon. Halika! Cheers! 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 Sa wakas ay nakauwi na din yung makulit na Zangyang na yon. Shui, okay ka lang ba? Ayos lang. May nangyari daw sa school kanina. Narinig ko. Sorry, kasi dito ako nakatira. Nasali ka pa sa gulo. Ako nga ang dapat humingi ng tawad eh. Sorry. Siya bang humingi ng sorry para kay Ningwang yan? Para kay Ningwang yan, gusto mo bang humingi ng tawad sa akin? Si Shenke at Ningwang yan ay talentadong lalaki at magandang babae. Makatugma talaga, kahit sino ay mag-iisip. Mas bagay talaga sila. Professor Shen, ang aplikasyon ko upang maniran sa campus. Nawala ang kuryente. Titignan ko muna. Kuya Shen, Shuyi, anong ginagawa mo dito? nang wala ang kuryente sa bahay, may daga na tumakbo sa paa ko. Natakot ako. Hindi ko inakala na matakutin ka pala. Halika, huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. May kuryente na. Kita mo? Mas maganda na ngayon. Ayos lang. Walang daga sa bahay namin. Hindi ko sasamantalahin ang pagkawala ng kuryente para takutin ka. May problema ka ba? Wala. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Shenke, pwede bang hindi mo gamitin ang tono na yan kapag kinakausap mo ako? Malinaw na alam mo. Kuya Shen. Malinaw na alam mo ang aking mga iniisip. Pero ikaw, ano ang dapat kong gawin? Gusto kong gumuhit ng malinaw na linya sa'yo. Sakim din ako sa'yo. Nagsisimulan na akong kamuyan ang sarili ko.
Itong scarf. Para kay Kuya Shenkyu yun ah. Ano? Chang Shui at Professor Shen? Nagsuot ng parehong scarf? Wang yan, sa tingin ko sinasadya niyo itong dinala para mainggit ka. Huwag mo siyang tingnan. Mukhang hindi naman masyadong malamig. Naalala ko yung nangyari dati. Teka, Wang yan. Napakaraming tao dito. Ikaw na naman? Tapos na mo kayo o hindi? Walang hiyang babae. Itong sampal, ito ay upang magiganti sa huling pagkakataon. Chang Shuyi, hindi ko inaasa na sa harap ni Kuya Shen ikaw ay para isang malit na kuneho. Pero sa katunayan, ito ay ang kabaltaran. Tanungin mo sa sarili mo kung sinong masamang tao. Baliw ka! Subukan mo ulit akong galawin. Sapat na ako sa iyong dalawa. Huwag mong isipin na madali akong ibuli. Chang Shuyi, tigilan mo ako. Chang Shuyi, tigilan mo ako. Mayroon ba akong kailangan sabihin sa inyo? Wala akong ganong pasensya. Anong ginagawa niyo? Huliin siya! Bitawan niyo ako! Maingon yan! Isang bagay na hindi ko makuha. Huwag mo nang isipin ito. Bakit nasa yung scarf ni Kuya Shen? Bitawan niyo ako! Deserve. Mengwan yan, nagkakaawa ka. Anong sabi niya? Tawagin mo kung nagkakaawa. Sino siya? Nagkakaawa daw ako? Hello? Shuyi! San ka? Hoy, Wan yan, tingnan mo. Yung Jiang Shuyi may kasamang lalaki. May nangapi sa'yo? Sinong gumawa nito? Naka-holding hands pa sila. Huwag mong sabihin kay Professor Shen, okay? Oo. Pero ganito ka ngayon, hindi ko talaga ito maitago sa kanya. Halika, sumakay ka muna. Dadalhin kita para magamot ito. Pag-isipan ito paano natin ito sasabihin kay Shenke. Chang Shuyi, hindi ko inasahan ganito ka pala kalande. Sumasama ka sa iba't ibang lalaki. Tingnan mo ito ngayon. Gusto kong malaman ni Kuya Shen kung sino ka. Mag-aalala si Kuya Shen pag nakita niya ito. Ano kayang mangyayari? Ikaw ay isang walang kwentang babae. Talagang papalayasin kayo sa bahay. Zhang Yang? Bakit sila nagkita? Sabihin mo lang kay Shenke, hindi sinadyang nahulog ka. Ang mga marka sa iyong muka, hindi rin halata. Takpan mo lang sa buhok mo. Ha? Shenke! Shenke! Bakit ka nandito? Tabi.
Anong nangyari? Nahulog. Alam ko namang nagsisinungaling ka lang. Nakikita ko ito sa mga mata mo, hindi mo kaya tumingin sa akin. Shenke, ano ito? Sa traditional Chinese medicine building, isang pamayanan na may binahagi kinabukasan para sa sangkatauhan? Ito ang papel mo? Natapos ko na. Ibig kong sabihin, handa ka na bang sumali sa aming pangkat sa pananaliksik? Ang bagay na ito, sasabihin ko ito sa Dean bukas. Shenke, ginawa mo ang pinakatamang desisyon sa buhay mo. Ang pananaliksik sa gamot laban sa cancer. Para makinabang sa sangkatauhan. Lumayo ka muna. Ha? Teka. Tatawagan ko ang direktor ngayon. Sasabihin ko sa kanya mabuting balita. Professor Shen, mag-aaral ka ng mga gamot laban sa cancer. Iyon ay hindi ka nabaguro sa medikal na paaralan? Tama. Pero paminsan-minsan, babalik pa rin ako. Hindi lang kita isasama sa pagsubaybay. Kung mayroong isang pambihirang tagumpay sa mga anti-cancer na gamot, sabihin mo, anong meron? Naaalala ko pa, sa oras na iyon, ika'y mukhang may mataas ang loob. Sa hindi inaasahan, 6 na taon ang malayong narating mo sa sariling layunin. Masakit ba? Shenke! Narinig ng direktor ang balita. Gusto kitang i-treat ng dinner. Maghintay hanggang makumpirma ang bagay na ito. Gusto ko munang iuwi si Shuyi. Ikaw, baka gusto mong bumalik. Sige, maghihintay na lang ako ng isang magandang balita. Teka, Shenke. May sasabihin ako. Hihintayin na lang kita sa labas. Sige. Shenke. Ang babaeng yon, tratratuhin ko lang siya bilang kapatid na babae. Huwag mo akong intindihin. At bukod sa ayaw kong malaman mo na nasaktan siya, inihatid ko lang naman siya dito. Huwag mo na lang siyang tanungin. Alam ko, gusto mo lang makausap siya. Hoy, ikaw! Alis na ako. Shenke talaga. Professor Shen, paano mo biglang nalaman na magkasama kami ni Zhang Yang? Ipinadala sa akin to ni Meng Wang yan, ang video ng pagpasok mo sa kotse ni Zhang Yang. Nagpadala sa'yo ng video? Ang sugat sa iyong mga kamay. Dahil din sa kanya. Ayos lang. May kunting hindi pagkakaunawaan. Ngunit ito ginawang malinaw. Professor Shen, gawin mo na lang. Walang mangyayari. Ako, ayaw kong makaapekto sa inyong dalawa. Ang relasyon sa pagitan ninyo. Relasyon? Anong relasyon ang pinagsasabi mo? Anong relasyon ang pinagsasabi mo? Ikaw? Kuya Shenke! Hindi ba kayo makasintahan? Sinong nagsabi sa'yo? Hindi na kailangan sabihin. Nung huling beses na nakasakay ka sa kotse.
Wala. Naghalikan kayo. Tara na. Jiang Shuyi. Ma, meron ka pa bang numero ni Tita Jiang? Meron. Bakit? Sa college ko, sa listahan ng mga mag-aaral, nakita kong pangalan ng kanyang anak. Ma, sabihin mo kay Tita Jiang, hayaan niyang tumira si Jiang Shuyi sa tahanan ko. Parang hindi ito isang daan na paglalakbay. Iuuwi muna kita. Shenke, ang araw ngayon ay lumabas sa kanluran. Niyaya mo pa kaming kumain dito. Si Kuya Shenke, si Jiang Shuyi lang nakikita niya. Nakakainis talaga yung babaeng yun. Babalik ka rin sa akin. Mr. Wang, pinapunta kita dito kasi may gusto akong sabihin sa'yo. May gusto akong sabihin sa'yo. Sabihin mo lang. Kuya Shenke, hindi mo man lang sinabi sa akin ng maaga. Hindi pa ako handa. Hindi na kailangang ipaalam. Malalaman mo rin mamaya. Mr. Wang, kahapon si Wanya nag-post ng video. Ano? Baka hindi mo alam. Magkasama kami sa senior. Estudyante din siya ng tatay mo. Gayun din, ang mga sugat ni Jiang Shuyi. Paano ba naman? Hindi niya sinabi sa akin. Ngunit may mga surveillance camera sa kalsada. Kung gusto kong malaman, malalaman ko ito agad. Kuya Shenke, ako? Hindi ako yun. Shenke, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan, Mr. Wang. Nirerespeto kita bilang tao, nirerespeto din kita bilang mentor ko. Kaya naman pinapunta kita. Kung hindi mo kayang pigilan si Wanwan sa mga ginagawa niya, makikick out siya. Yun lang. Nabayaran ko na ang lahat. Aalis na ako. Teka, Shenke! Shenke! Anong kalokohan ang nangyayari? Ano namang problema ang dinala mo sa akin? Paano nasabi ni Shenke ang mga salitang yon? Pa, huwag kang magagalit. Lahat ng ito hindi pagkakaintindihan. Nako! Ano? Professor Shen, hindi ka na namin mentor? Hindi ko kaya. Oo nga. Huwag ka na lang umalis. Professor Shen. Oo nga, Sige Professor na. Shen. Kung wala ka na, hindi kami masasanay. Gusto ni Professor Shen na makasangkot sa pagsusuro sa anti-cancer na gamot. Para sa ating lahat, gumawa siya ng tunay na kontribusyon. Oo. Paminsan-minsan, babalik pa rin ako para magbigay ng lectures. Kung may mga katanungan kayo, maaari ko itong sagutin. Yehey! Ayos! Guro! Mabuhay ang guro! Yehey! Ayos! Guro! Mabuhay ang guro! Hindi mo nang gustong maging guro? Pwede ka ba namin habulin at ligawan? Oo! Oo nga! Paano mo ito maibabahagi? May gusto ka ba sa amin, Professor Shen? Hindi naman pwede si Shoyi, di ba? Narinig ko, magkasama daw kayo sa isang bahay. Ha? Ganun ba? Hindi yan. Kaya ako tumira kay Professor Shen. Kasi magkapitbahay kami dati. Medyo magandang relasyon ng mga nanay namin. Ang taong gusto niya ay hindi ako. Sinong maniniwala dyan? Paano ito posible? Mapagpanggap. Walang hiya. Kaya ngayon, Professor Shen, yung gusto mo, nandito ba? Yun, oo, sigurado ako meron dito. Bakit pa kasi naiilang sa eksena? Pwede bang ako? Ayaw mo sa akin? Tingnan mo si Professor Shen. May nagustuhang tao. Dapat nandito ah. Sino? Kausapin mo si Professor Shen. Bagay kayo. Tama. Huwag magsalita ng kalokohan. Talaga bang bagay sila ni Wanwan? Tumigil na kayo sa panghuhula. Hayaan nating matapos ang ating huling klase. Mabuti! Upo na tayo. Jiang Shuyi, sa mata ng lahat, makatugma kayo ni Kuya Shen. Pero hindi ako susuko. Sa akin lang si Kuya Shen. Kayong lahat, umuwi na kayo. Matulog na maaga. Opo, Opo. Professor Shen.
Hindi magandang pakiramdam ni Juan yan. Malayo ang bahay namin sa kanya. Pwede mo ba siyang ihatid pa uwi? Ayos lang. Makakasakay na lang ako ng taxi mag-isa. Marunong talaga magpanggap. Ngayon ko lang nakita na okay na siya. Gusto niya si Professor Shen. Alam ng buong campus. Okay ka lang ba? Tatawagan ko ang papa mo. Wag. Si Papa, may pagpupulong ngayong gabi. Hindi niya ako masusundo. Professor Shen. Ayos lang. Kaya kong bumalik mag-isa. Professor Shen, si Juan yan. Ipaubaya ko na sa'yo. Aalis na din muna kami. Kami din, Professor Shen. Uuwi na din kami. Oo, Professor Shen. Mag-ingat kayo. Bye-bye, Professor Shen. Alis na po kami. Professor Shen, sasakay na lang ako sa subway. Ibalik mo na lang siya. Hintayin mo na lang ako. Sige. Mengwan yan, itigil ang pagpapanggap. Ito na ang huling pagkakataon. Para sa kapakanan ko. Layuan mo na ako. Kuya Shinke, bakit lagi mo akong tinatulak palayo? Dahil hindi kita gusto. Hindi mo ako gusto. Gusto mo ba talaga siya? Mas mahusay ba talaga si John Shoei? Oo. Dahil iba siya. Siya'y mas mahusay kaysa sa'yo sa lahat ng bagay. Jiang Shuyi! Jiang Shuyi! Lahat ng ito ay dahil sa'yo! Sana manatili ka lang sa Nancheng! Bakit kailangan mo pang pumunta dito sa Kyoto? Jiang Shuyi, talagang hayang kita mawala sa Kyoto. Wow! Umuulan ng snow! Kung umulan ng snow, ang taong tulad ni Hao Yanzu, isang gwapong lalaki ang nagtapat ng pagmamahal niya sa akin. Ito'y balakubak. Dapat kang pumunta sa Kyoto para makakita ng snow. Pakiusap, huwag mo kong gambalain. Shuyi, Nandito ka na. Umuulan ng snow. Natatandaan mo pa ba nung nag-snow sa Nanxing dati? Sabi mo, parang balakubak. Pagkatapos, dapat kang pumunta sa Kyoto para makakita ng snow. Shuyi, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Kami ni Mengwang yan. Wala kaming relasyon katulad ng iniisip mo. Siya? Bakit mo ko sinusundan bigla? Sabihin mo. Isa pa, may gusto akong itanong sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Nung nakaraan, yung halik na lihim mong iniwan, nabibilang pa ba ito? Nung nakaraan, yung halik na lihim mong iniwan, nabibilang pa ba ito? Anong sabi mo? Sabi ko, yung halik na iniwan mo sa akin nung nakaraan, mabibilang pa ba ito? Kung mabibilang pa, pwede ba kita maging girlfriend? Bakit? Lagi kong natatandaan. Sa panahon na yun, bakit bigla kang umalis? Na maunawa ng sitwasyon. Sorry. Wala ko sa malungkot mong 2 taon. Nanatili sana ako sa'yo. Huwag mo nang isipin, Shuyi. Kasalanan ko to. Sa mga oras na yon, natatakot ako maapektuhan ng iyong pag-aaral, kaya wala akong lakas na loob na sabihin sa'yo. Sa isip ko, wala akong lakas na loob. Natatakot ako na baka ang gusto mo ay kasing edad mo. Kaya nag-aalala ka tungkol dito. Patawad, Shuyi. Shenke, alam mo ba kung ilang taon kong hinihintay ang mga salitang ito mula sa'yo? Pero ayos lang. Hindi nagtagal.
6 na taon. Sa wakas, narinig ko na. Nagde-date na ba tayo ngayon? Oo naman. Matagal ko na itong hinihintay ang araw na ito. Pero bigla naging kasintahan ko si Shenke. Parang hindi pa tayo sanay nito. Pwede bang huwag muna natin isa publiko ngayon? Una sa lahat, ikaw ang aking guro. At hindi pa ako nakagraduate. Naiintindihan ko. Makikinig ako sa'yo. Sige, pasok na tayo. Sige. Shenke. Ha? Napakaraming bagay. May bagong kapitbahay ba kami? Nakuha ko na rin sa wakas ang gusto ko. Shoyi, kumakailan? Parang masaya ka ha. Nakikita kitang laging nakangiti. Ganun ba? Baka maganda lang ang mood ko. Itong si Shashi, hindi talaga slabak ng equation. Maraming babae sa klase natin na parang nawala ng pag-ibig. Ang bago nating instructor, mas matanda. Seryoso pa. At ang kanyang klase, hindi man lang tayo makahinga. Ngunit, extracurricular group practice lang ngayong weekend. Para sa mga naiwan na matatanda sa Yonghi Village. Kung iisipin mo, masaya naman ako. Hinatid kayo ni Professor Shen? Oo, pagdating sa classroom, narinig kong pagtawag ng instructor. Hindi siya libre kapag weekend. Tanungin mo lang si Professor Shen. Kuya Shenke, dadalhin mo kami sa extracurricular practice. Kung ganoon, pagkakataon ko na ito. Jiang Shui, sobrang bilis ng tibok ng puso mo. Shenke! Nagbibiro lang. Bukas, pupunta ako sa Yonghe Village. Magbibigay ng isang paggagamot sa mga tagayunan ng isang lugar. Sana makinig ka at magtanong. Ang mga pangunahing pamamaraan ng diagnosis. Huwag niyong maliitin ito ang pulse-cutting posture. Kasing laki ng katawan. Naiintindihan mo ba? Opo. Salamat, Professor Shen. Punong barangay. Paparating na sila. Ayan na sila. Paparating na. Paparating na. Ayan na. Professor Shen, hello. Ako ang pinuno ng Yonghe Village. Kinatawan ko ang aming nayon at nandito na kayo ngayon. Salamat sa iyo at sa iyong mga mag-aaral. Pumunta muna tayo sa komite ng nayon para magpahinga kayo. Tatawagin ko kayo agad. Gayon din, ang inyong mga matitirahan. Inayos ko na, pero ang kondisyon ay hindi kasing ganda sa inyo doon sa lungsod. Salamat sa iyong pagsusumikap, punong barangay. Ayos lang. Yun ay, maghintay ka sandali. Tatawagin ko agad ng mga taga-nayon. Pasensya ka na. Kuya Shen. Professor Shen, bakit dito pa tayo nagsasanay? Hindi ba tayo makahanap ng mas magandang lugar? Ito ay isang rural na lugar. Ang mga kondisyon ay hindi natural na hindi kasing ganda ng mga medikal na paaralan. Ito ang kahulugan at tinututukan ng Love Clinic. Bilang karagdagan, sa extracurricular na ito, may iba pa tayong dapat gawin. Doon sa timog ng Yongho Village, maraming mga halamang gamot na nakakalat sa buong lugar. Maaari nyo itong kunin sa pagkakataong ito. Opo. Professor Shen, naintindihan namin.
Ang lahat ay mahahati sa mga grupo. Pagsapit ng alas 5:30, magkita tayo sa pasukan ng Dungguo. Opo! Shuyi! Zuyan, magpalit tayo. Nasa isang grupo kami ni Jiang Shuyi. Bakit ako makikipagpalit sa'yo? Si Jiang Shuyi ay may kalaman. Sa aming grupo, walang pinakamahusay na grado so humingi ng payo sa kanya. Ikaw, Zuyan, ito'y pangkatang gawain. Sabihin mo lang kung may sasabihin ka. Hindi ako naniniwala na nandito ka para magtanong. Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Gusto lang kitang makasama para matuto. Parang ito yun. Tutulungan na kita. Jiang Shuyi, pinilit mo ako. Bakit hinaharangan mo ko palagi sa harap ni Kuya Shen? Sana lumugar ka. Jiang Shuyi, okay ka lang ba? Diyan ka lang. Tatawag ako ng tulong. Diyan ka lang, magdusa ka. Yan. Baka nakakain ng panis na pagkain. Professor Shen, siguro bumalik muna tayo sa village. Si Jiang Shuyi ay nag-isa sa nayon. Hindi siya pamilyar sa lugar. Mukhang hindi siya komportable. Tara na. Anong sabi mo? Hindi mo nakitang bumalik si Shuyi? Kanina pa kami naghihintay dito. Talagang hindi ko nakita. Mengwan yan. Nasaan si Shuyi? Hindi mo ba siya binalikan? Sumakit daw ang tiyan niya. Hinayaan ko na lang siya. Kaya hindi na ako sumunod. Ano pa bang hinihiling mo sa akin? Maghintay kayo dito. Hahanapin ko siya. Professor Shen! Professor Shen! Professor Shen, sasamahan ka namin maghanap. Pamilyar kami dito sa lugar na ito. Sige, salamat. Oh, bilis! Jiang Shuyi! Shuyi! Nasaan ka? Shuyi! Tignan niyo mabuti. Jiang Shuyi! Professor Shen, hanapin natin ito ng hiwalay. Pag nakita niyo siya, sabihan niyo kami. Sige, hahanapin ko siya doon banda. Pupunta tayo doon. Sige, Shuyi! Jiang Shuyi! Shuyi! Jiang Shuyi! Jiang Shuyi! Jiang Shuyi, nasan ka? Shenke, kailangan kong umakyat. Sigurado, mahanap ako ni Shenke. Alam kong ililigtas ako ni Shenke. Jiang Shuyi! Shuyi! Nasan ka? Shenke. Jiang Shuyi! Jiang Shuyi! Shenke. Jiang Shuyi! Jiang Shuyi! Jiang Shuyi, okay ka lang? Gumising ka! Shuyi! Shenke, nandito ka. Oo. Shuyi! Shuyi!
Shuyi, kumapit ka lang dyan. Pabalik na tayo. Hindi ako takot. Kasi alam ko, mahahanap mo ako. Kamusta ka na, Shuyi? May masakit pa ba sa'yo? Bakit nasa bahay ako? Nahulog ka dun sa bundok. Kaya, dinala kita pabalik dito. Minabantayan mo ba ako? Okay lang ako. Magpahinga ka muna. Ayos lang. Gusto ko makasama ka dito. Masakit bang paa mo? Aabutin ito ng 2 buwan bago gumaling. Di bale, isipin mo na lang ito na pahinga. Tama. Sabi ni Meng Wangyat, nakaramdam ka doon ng pananakit ng tiyan kaya hindi ka nakabalik. Kung gano'n, bakit ka nahulog doon sa bundok? Ito ang sabi niya sa'yo? Yun ba talaga ang nangyari? Hindi ko nakita ang daan. Hindi sinasadyang nahulog ako. Mengwang yan. Ang pangyayaring ito, makakabawi din ako sa'yo. Anong meron, Shuyi? Ayos lang. Shuye, okay na bang binti mo? Bakit pumasok ka pa? Hindi na mahalaga. Ilang buwan na din ako nagpahinga, kaya kailangan ko talagang lumabas. Oh, Jiang Shuyi. Mabuti at nakabalik ka na. Kumusta ang habulin ng mga teacher, Jiang Shuyi? Ano? Okay na bang paa mo? Ba't naglakas kang loob ng pumasok? Mengwan yan, napaka-weirdo mo talaga. Jiang Shuyi, itong alaga mo, napaka-protective niya. Anong sabi mo? So, ikaw ang aso niya. Bingi ka ba? Ikaw? Kayo? Zuyan, lumabas ka muna. Jiang Shuye, anong gusto mong gawin? Gusto mo bang labanan kaming tatlo? Gusto mo bang mamatay? Ano? Gusto mo na bang lumuhod? At humingi ng tawad? Jiang Shuye! Tigilan mo yan! Nako, anong nangyayari sa loob? Jiang Shuyi, baliw ka ba? Jiang Shuyi! Jiang Shuyi, tama na! Kalmado na kayo? Kung hindi pa kayo kumalma, ito pa. Ano, masaya? Jiang Shuyi, anong ginagawa mo? Ang ginagawa ko? May gusto kong tanungin sa'yo. Mengon yan. Doon sa bundok. Inaamin mo ba o hindi na ikaw tumulak sa akin? Kalokohan! Nakita mo ba? Tama. Nakita ko lahat ang pangyayari. Meron ding ibang nakakakita. Tama na! Tama na! Eh ano kung tinulak kita? Ayaw ko lang talaga sa'yo. Halatang gusto ko ng lahat. Humahanap ka pa ng para mapansin ni Kuya Shenke. Pero ako, kailangan ko pang magpanggap. Swerte ka at magbawal ang binagsak mo. Hindi ka pa namatay. Maliban, alam ko, hindi na natin magiging mentor si Professor Shen. Nang dahil sa'yo, makasarili kang demonyo! Mamatay ka! Swerte ka at magbawal ang binagsak mo. Hindi ka pa namatay! Makasarili kang demonyo! Mamatay ka! Makasarili kang demonyo! Mamatay ka! Go. Mengwan yan, hindi ako ganun kalambot para apihin mo. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Kung guguluhin mo pa ako, ang recording na to lalabas sa pwesto ng Dean. Ingatan mo lang sarili mo.
Ayos, Shuyi. Ganito dapat ang pakikitungo sa kanila. Tara na. Jiang Shuyi! Walang iya ka! Wang Yan, anong gagawin natin? Hahayaan mo na lang ba na apihin kami? Kalokohan! Hindi ko hahayaan yan! Magbabayad siya! Wan Yan, sa tingin ko, hindi muna natin siya guguluhin. May recording siya, ngunit may ebidensya din mula sa Donggo. Okay lang ba kung alam ng iba? Kung alam ni Professor siya tungkol dito? Tsak na. Tahimik! Jiang Shuyi, maghintay ka! Hanggat iniistorbo mo si Professor Shenke, hindi kita pagkakawalan. Oh. Di bale, magiging ayos lang ako kapag nagpapahinga ako. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Hindi na kailangan, kaya kung bumalik sa kwarto kong mag-isa. Jiang Shuyi, dapat mong tanggapin ang mga bagay na ito. Ako ang boyfriend mo. Ako? Tanggap ko na to. Ang lakas ng loob mong halikan ako ng palihim noon. Anong nangyari? Tanga. Kasi ikaw na at ngayon ay sobrang magkaiba. Pero sinisisi mo ako noon nang palihim kitang hinahalikan. Anong meron? Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Ngayon, maaari ko ba itong ibalik? Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Magpatuloy lang kayo. Sige na. Shenke, sundan mo siya. Napakagaling nyo. Magkasama talaga kayong dalawa. Ang ganitong bagay, natago mo talaga sa akin, ha? May sasabihin ka pa ba? Katapos mo makipag-usap, ukay ka ng butas. Ito ang bagong pag-unlad sa pagbuo ng gamot ng anti-cancer. Shenke, alis mo na ako. Shenke, tama. Tandaan mong isara ang pinto. Ano to? Nabuo ng mga gamot na anti-cancer. Sa susunod na panahon, baka mag-focus na ako sa lab. Ito ay isang magandang bagay. Ang aking mga pay gumagaling na. Makakalakad na din ako, walang problema. Mag-focus ka na lang sa iyong pananaliksik. Anong ginagawa mo? Huwag ngayon. Isasara ko ang pinto. Pero ang file na yon. Pupunta ako sa institute bukas, hindi ako nagmamadali. Surprise! Ma? Tita Shen? Pumasok ka. Shuyi, halika. Shuyi, kasama mo na pala si Shenke. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kung hindi sinabi ni Zhang Yan sa akin, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Shuyi, sabihin mo sa akin, kumusta naman ang buhay mo na kasama si Shenke? Ikaw bata ka, ang ganitong bagay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung hindi ako tinawagan ni Tita Shen mo, hindi ko malalaman ito. Kailan kayo magpapakasal? Iha. Ma, si Shuye hindi pa nakakagraduate. Hindi ko pa iniisip ang ganitong bagay. Maaaring baliwalain ang pagpapahayag. Hindi mo ba kayo isalang-alang para lang sa kanya? Irresponsable ka talaga. Hindi naman sa wala ako nito. Sabi ko na nga ba, mula nung unang pagkakataong kitang nakita, pakiramdam ko ikaw ay aking hinaharap na manugang. Hindi ko inaasang nagkakatotoo talaga. Kung hindi dahil nagkasakit ang lola ni Shenke, hindi rin kami aalis doon sa Nansheng. Pero kahit manatili kami doon, wala rin siya sa mabuting kalusugan. Masyadong naaabala si Shenke. Pero hindi mo alam. May lihim siya na litrato mo.
na nakaipit sa libro at dinala sa Kyoto. Kilala ko ng batang yan. Matagal kaya niyang gusto. Ma, Alam mo, simula nang lumayo ka, gutom palagi ang babaeng ito. Hindi kumakain. Nag-aral siya ng mabuti araw-araw. Yun pala, sumunod sa'yo papuntang Kyoto. Hindi niya sinasabi pero alam ko yan. Ma! Shoye, mamaya, sasamahan kita mag-shopping. Okay po, tita. Shoye, regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Ah, tita, wag po. Tita, masyadong mahal. Dahil mabait ka, deserve mo to. Sukatin mo ito. Ito? Bakit nakatulala ka lang dyan? Tumayo ka at isuot kay Shoye. oh, sige. Chang Shoye? Kuya Shinke? Bakit magkasama si Professor Shin at Jiang Shuyi? Tingnan mo, sinuotan pa niya si Jiang Shuyi ng kwintas. Sila ba? Hindi naman sila magkasintahan, di ba? Imposible. Hindi ito maaari. Napakaganda. Gaya ng inasa ng aking mga mata. Malaki ang ginastos mo dito, tita. Wala lang yan. Pag napakasama kayo ni Shinke, siya nang bibili sa'yo ng isang set. Ma, inumin mo na ang kape mo. Lumalamig na. Sige. Inumin ko na. Mama ba yun ni Professor Shen? Baka malapit na silang ikasal. Iho, itong jade bracelet. Bagamat wala akong set ng ginto, ngunit ito ay mahalaga. Ito ay galing pa sa lola ni Shoyi. Naipasa ito sa bawat henerasyon bilang iyong manugang. Pag nagkaanak kayo ng babae, ipasa mo na lang sa kanya. Parang totoo ang sinabi mo. Wag na po, tita. Ito ay masyadong mahal. Sige na, tanggapin mo na ito. Pinagkakatiwalaan kita. Okay lang talaga, tita. Tanggapin mo na lang. Simbolo ito ng pagkakasundo ng pamilya natin. Salamat po, tita. Papahalagan ko po ito ng mabuti. Oh, tara na. Shuyi, may sasabihin ako sa'yo. May problema ba, ma? Ito, ma. Para saan ito? Pinagmamasan ko kayo habang lumalaki. Pero alam ko kung sino siya. Ngunit may mga bagay na kailangan mong malaman. Ang kalagayan ng ating pamilya ay hindi kasing ganda ng kalagayan ng pamilya Shen. Pero ikaw, mula pagkabata, marunong kang umunawa. May mga bagay na malinaw na hindi ko nasabi sa'yo. Ma, alam ko. Pero itong ipon niya ni Papa, hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang nag-iisa kong anak na babae. Dahil mo si Shanti para sa hapunan sa Chinese New Year. Tara. Aalis na kami. Magsha-shopping pa kami sa Kyoto. Hindi na namin kayo guguluhin. Masyadong mahal ito. Pero, kailangan natin tuparin ang hiling ng ating mga ina. Nakadepende ito sa iyong performance. Tara. Akin lang si Kuya Shinke. Kuya Shinke. Mengwen yan. Bakit ka nandito? Kuya Shinke, nandito ako para hanapin ka. May gusto ka bang sabihin sa akin? Kuya Shinke! Anong ginagawa mo? Kuya Shinke, huwag mong itulak palayo. Matagal na kitang gusto. Alam ko, maraming maling bagay na gawa ko dati. Ngunit para tayo sa isa't isa, pinaglaban kita. Kuya Shinke? Kuya Shinke? Sinabi ko na sa'yo dati, hindi kita gusto. Kung gagawin mo ulit ito,
Tatawagan ko ang papa mo. Hayaan mo siyang kunin ka niya. Kahit tawagan mo pang papa ko, hindi ako natatakot. Noong nagsimula ako sa medical school, sa unang pagkakataon nakilala kita. Kahit sabihin mo pa sa papa ko, mahal mo ba siya kaysa sa akin? Bakit siyang pinili mo? Hindi kita gusto. Bakit ka nandito? Wala kaming pasok. Nandito ako para sunduin ka. Malamig ba? Puta! Walang hiya! Puta! Walang hiya! Mengwan yan! Anong ginagawa mo? Maglakas loob ka pa? Hindi mo ako pwedeng apingin. Kahit mabalik ka pa dyan, tatawa ako ng pulis para hulihin ka. Masakit ba? Hindi. 2 beses ko lang siyang sinampal. Kung paano kita nakilala noon, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Wala akong pakialam sa kanya. Sa madaling salita, hindi niya ako pwedeng sampalin. Isa akong taong may katayuan. Kung saktan niya ako, sasama ang reputasyon. Pero iba ako, sa ibang estudyante at sa ibang babae. Anong meron? Wala lang. Gusto lang kitang yakapin. Tara na. Chang Shuyi, dahil sa ginawa mo sa akin, sisirain kita. Maghintay ka lang. Sisirain kita. Uy, Shuyi. Hinahanap mo si Professor Shen? Opo. Sayang naman, si Professor Shen ay may kasulukuyang ginagawa para sa aming pananaliksik. Mukhang busy siya ngayon, wala siyang oras para makita ka. Pero, may oras ako. Ano bang nangyari sa'yo? Handa akong pagsilbihan ka. Saka na lang babalik na lang ako. Teka lang. Isa ako sa mga senior ng Professor Shen mo. Siguradong mas magaling ako sa kanya. Sige, tatanungin ko si Shenke. Tingnan natin kung sasagot pa siya o hindi. Ay nako, hindi na talaga ako makikipasok sa isang bagay. Itong dalawa talaga, parehas lang talagang ugali. Hoy! Ikaw ba si Jiang Shuyi? Sino kayo? Hello? Hello? Jiang Shuyi! Hello? Jiang Shuyi? Jiang Shuyi? Itong babaeng to, hindi naman nagsasalita. Anong gagawin? Ako? Gusto ko siyang manta. Pag nagawa mo yung usapan natin, gagawin ko ang gusto niya. Ako nang bahala dito. Relax ka lang. Ano bang ginagawa niyo dyan? Upugin niyo na siya! Tapos ka na? Ay, hinahanap ka pala ni Shuyi kanina pero busy ka eh. Umalis muna siya. Nga pala, tumawag siya kanina. Pinulot ko pero hindi naman siya sumagot kaya binaba ko na lang. Kailan siya umalis?
Mga kalahating oras na siguro. Teka. Walang sumasagot sa telepono. Pupuntahan ko muna siya. Teka lang, sasama ako. Teka. Hindi ko inaasahan ang iyong maliit na katawan ay lumalaban sa aming pambububog. Si Mengon yan ba ang humili sa'yo ng gawin ito? Malapit ka nang mamatay. Ang dami mo pang alam. Hindi ka ba natatakot sa kahihinatnan kung gagawin mo ito? Lumabas ka at magtanong ka sa paligid kung ano ang ginagawa ko sa labas. Kayong lahat, anong ginagawa nyo? Pantay kayo sa labas! Mengwan yan? Ano? Kalapit mo talaga, boss. Paano kung mamatay to? Natatakot ka bang pumatay? Hindi po, boss. Iniisip ko lang yung babae. Hindi siya mukhang mabuting tao. Paano kung masangkot pa tayo sa malaking kaguluhan na ito? Boss, papatayin mo ba ako? Kalokohan! Ako mismo ang gagawa. Tumigil ka! Tumigil ka! Shinka! Boss! Tumawag na ako ng pulis. Tingnan natin kung sino sa inyo maglakas loob na bumalaw. Boss, matras na tayo. Dito na. Ayos ka lang ba? Munti ko nang maisip na dito na ako mamamatay. Huwag mong sabihin yan. Dalhin natin siya sa ospital ngayon na. Mukhang kailangan na talagang gamutin ang mga sugat niya. Yung mga taong yun, huwag mo silang patakasin. Huwag kang mag-alala. Kilala ko sila. Talagang gagawin ko ito para sa'yo. Teka, hindi ba't sinabi ng doktor na walang malaking pinsala? Magpapahinga lang ako na ilang araw at magdiding-angkinan. Hindi ko sila palalampasin. Sa Mengon yan. Narinig ko ang boses niya. Dito sa Kyoto. Siya lang ang kalaban ko. Patawad. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin. Wala itong kinalaman sa'yo. Sagutin ko muna to. Kumusta na? Nahuli na ang mga gangsters na yon ayon sa kanilang pagtatapat. Nalaman namin na may kinalaman dito si Mengwan yan. Maraming ebidensya. Pero Sa ama ni Mengwan yan, siya isang sikat na guro sa tradisyonal na industriya ng Chinese medicine. Hindi mo na dapat ipapahayag. gusto ko munang malaman kung anong gusto mong gawin. Dalhin mong ebidensya. Magkita tayo bukas. Sige. Si Xiao talaga. Matagal lang hindi ko na nakita. Kuya Shinke, gagawa ko na isang tasa ng tsa para kay Shinke. Gusto mo bang katulad ng dati ang lasa? Umupo ka muna. Madam, wag na. Umupo ka muna. May gusto kong sabihin sa inyo ni Mr. Meng. Kuya Shinke, anong meron? Mr. Meng, tignan mo. Ano to? Ito. Paano to posible? Ito hindi pagkakaunawaan. Shinke, baka niloloko ka na lang iba. Ano ba yan? Napaka-rebelde mo talaga! Teka lang, hindi mo lang sinabi sa kanya. Bakit mo siya sinaktan? Bakit mo ko sinampal? May ginawa kang mali. Pinabugbog mo ang kaklase mo. Sa tingin mo ba dapat kang ipaglaban? Anong pinagsasabi mo? May police summon dito. Nagsisinungaling ka ba? Ako ay isang uwaran sa iba. Bakit kita pinalaki ng ganito? Isang suwain na anak na babae! Mr. Meng, Madam, gusto ko ng paliwanag. Mr. Meng, Madam, gusto ko ng paliwanag. Shenke,
Hindi ko masyadong naturuan ang anak ko. Gagawin ko. Sisiguraduhin kong disiplinahin siya ng mabuti. Shinke, anong masasabi mo? Si Mengwan yan, maraming beses niyang ginugulo si Shuyi. Ginagawa ko to para sa kapakanan mo. Huwag mong masamain ito. Pero noon, doon sa Yonghe Village, itinulak mo si Shuyi sa burol. Naging sanhi ito sa pagka-injured ni Shuyi. At ngayon, nagipagtulungan ka pa sa mga gangsters para makidnap at bugbugin si Shuyi. Nagbanta pa siyang patayin si Shuyi. Ngayon, ipapadakip na lang ba natin siya sa pulis? Oh, si Mengwan yan ay hihinto sa medical na paaralan at tumalis sa Kyoto mula ngayon. Shenke, seryoso ka ba? Si Mingwan yan, siya nag-iisa anak namin. At yung Jiang Shui na yun, kapitbahay mo lang yun, di ba? Bakit ka nag-aabala? Madam, natatakot ako nagkamali ka. Hindi ko lang kapitbahay si Jiang Shuyi. Siya ang girlfriend ko. Siya rin ang magiging asawa ko. Mr. Meng, kung talagang tutuhanin ko at ibigay ang ebidensya na ito sa kolehiyo, kung talagang makikialam ang mga pulis, ang mga kahihinat na hindi ganun kasimple, yun lang ang masasabi ko. Mr. Meng, bibigyan pa kita ng isang araw para pag-isipan ito. Kuya Shenke! Tumahimik ka! Paano ako nagkaroon ng isang anak na katulad mo? Hindi mo lang masisira ang sarili mo kinabukasan. Masisira mo rin ang karir ko. Masisira nito ang kinabukasan ng ating buong pamilya. Para sa'yo, hindi ka karapat dapat ibigin. Ayaw mo rin ba sa mga magulang mo? Pa! Kung patuloy kang matigas ang ulo, ako mismo ang maghahatid sa'yo sa pulisya. Wag! Ikaw ang ama niya. Siya lang anak natin. Maawa ka. Shuyi, si Mingwan yan ay huminto sa pag-aaral. Talaga? Oo. Nag-resign din si Professor Meng. Umalis dito ang pamilya Meng mula sa Kyoto. Talaga? Kumalat din ng chismis na may nangyari daw sa pamilya Meng. Kaya tumakas na lang. Si Professor Meng ay lubos na ginagalang. Hindi siya magkakagawa na anumang krimen. Shenke, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Professor Shen. Ihahatid na kita pa uwi. Professor Shen, madalas mo nang sinusundo si Shuya. Kahit na siya nakatira na sa iyong bahay. Magkakakilala ba kayo dati? O di kaya... Ano sa tingin mo? Aalis muna kami. Shuyi, kung kayo talaga, susuportahan kita. Mula ngayon, ako number 1 fan mo. So yan, kasikreto mo muna ito. Hindi pwedeng ipaalam sa iba. Huwag kang mag-alala. Promise ko yan. Sige, yun lang muna. Bye-bye! Shenke, patawad. Bakit ka biglang humingi ng tawad sa akin? Alam ko, teacher mo si Professor Meng. Nire-respeto mo siya ng sobra. Ang mga bagay na ito, hindi ka ba nahihirapan? Sinusubukan ko ang aking makakaya na gawin ng mga bagay sa pinakaangkop na paraan. Ang hindi ko kaya, ang hayaang saktan ka ni Mengwan yan. Huwag kang mag-alala. Ang ginawa ni Mengwan yan, hindi makaka-apekto sa relasyon namin ni Professor Meng. Si Professor Meng ay isang taong may pangkalahatang kaalaman. Pero ngayon, gusto ko mag-focus ka sa institute. Pag may problema ka doon at hindi mo ako mahanap, pwede mong tawagan si Zhang Yang. Opo. Tapos na? Papahinga lang, kailangan ko pang pumasok mamaya. Kapatid, salamat sa iyo ha. Isang buong linggo ka nang hindi maayos makatulog. Tama. Narinig ko may humahabol kay Shuyi kamakailan. Huh? Wala? Wala lang ba talaga sa'yo? Hindi ka ba natatakot na tumakas si Shuyi kasama ang ibang tao? Hindi ganong klaseng tao si Shuyi. At isa pa, may tiwala kami sa isa't isa. Ayun.
Confident? Tumahimik ka nga. Ang daldal mo naman. Akala ko ba hindi ka na babalik dito paggabi? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, naghanda ako ng sorpresa para sa'yo. Alis muna ako. Magandang gabi po, Professor Shen. Shuyi, hindi ba sinabi ko sa'yo na madalas ako mag-overtime? Sana natulog ka na lang. Bakit pumunta ka para sunduin ako? Hindi ba sinabi ko sa'yo na madalas ako mag-overtime? Sana natulog ka na lang. Bakit pumunta ka para sunduin ako? Maaga ka kasing umalis at late na umuwi. Hindi na tayo nagkikita. Na-miss lang kita. Kumusta ka na? May problema ka ba sa pag-aaral? Wala. Lahat ay maayos. Mabuti. Sabay na tayong umuwi. Sige. Hello? Jiang Shuyi, ang pananaliksik ni Professor Shen sa wakas ng tagumpay na. Talaga? Professor Shen, salamat sa iyo. Ang pagunlad ng mga gamot na anti-cancer, saka lang tayo magiging ganito sa loob ng maikling panahon. Kapit natin ang tagumpay, ang pananaliksik at ang pagunlad nito. Wala tayong ideya kung ilang taong maligtas natin mula sa cancer. Sa lahat ng pamilya at mga pasyenteng nahihirapan. Kinakatawan ko sila sa iyo. Salamat. Professor Liu, huwag mong gawin ito. Lahat ng ito ay dahil sa atin. Sa panahong ito, lahat ay nagsusubikap. Bumalik ng maaga, magpahinga ng mabuti. At ito, dapat kong maayos ang proyekto sa lalong madaling panahon para maipasa ito. Pagkatapos, magsumikap para mag-apply para sa isang patent. Mabuti. Sige. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa'yo. Shenke, ang ginagawa mo, kangahanga ka. Okay. Kayong dalawa talaga. Tignan nyo naman oh. Parang gusto ko mag-celebrate tayo. Alam kong masaya ang kaganapan na ito. Tara, cheers! Cheers! Sa wakas, nakapunta na ako sa bahay ni Professor Shen. Professor Shen, masyado ka talagang magaling. Talagang nabuo mo ang paggamot ng cancer. Kapag naisip ko na naging estudyante ako ni Professor Shen, proud talaga ako. Bakit nandito ka sa bakuran? Hindi ka ba nilalamig? Medyo nakainom lang ako. Medyo nahihilo rin. Kaya nagpahangin ako dito sa labas. Salamat, Shuyi. Salamat sa ano? Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ako papayag kay Zhang Yang na pumunta sa Research Institute para bumuo ng gamot ng cancer. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ako papayag kay Zhang Yang na pumunta sa Research Institute para bumuo ng gamot ng cancer. Kung tutusin, hindi ko rin naisip kung pupunta ka ba talaga sa Kyoto. Kung hindi ako dumadating, hahanapin mo ba ako? Para maging tapat, hindi ko rin alam. Maagang namatay ang tatay ko. Lumaki ako sa nanay ko. At hindi ko masigurado kung namumuhay ba siyang masaya. Wala naman akong intensyon. Kung tutuusin, 6 na taon na rin ako mula nung lumipat ako sa Nansheng. Kaya hindi ako sigurado kung anong iniisip mo. Hindi naman kita kayang istorbohin. Paano naman ngayon? Ngayon, walang taong makakapag-iwalay sa atin. Saka, bakit mo lang sinabi? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sasang-ayon kay Zhang Yang na pumunta sa institute para bumuo ng gamot. Kung hindi ka nagpakita,
Baka nasa medical school pa ako ngayon. Ayon sa batas, magiging mentor pa ako. Pero pagpipilian ko pa siguro ang institute o ang pananaliksik sa paggawa ng gamot ng cancer. Titingnan ko ng malinaw ang sarili kong puso at kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Ako din. Gusto ko magpasalamat sa'yo. Pumunta ako sa Nanjing University. Sa katunayan, gusto kong sundan na yung mga yapak. Matagal ako nasa medical school. Ang dami ko nang nagawa pagsasanay sa extracurricular. Tinulungan kong mga pasyente para maging malusog sa aking mga kamay. Nagustuhan ko talaga mag-aral ng medisina. Salamat sa'yo, Shenke. Shooting star! Teka, Shuyi. Ano ito? Medyo biglaan. Ito ang singsing. Kahapon, pagkatapos kong matagumpay ang pag-unlad ng anti-cancer. Gusto ko mag-propose sa'yo. Gusto ko din ang sanggalin ito. At sa mga darating na araw, lahat ng sorpresa ko at kaligayahan, gusto ko lahat ibahagi sa'yo sa lalong madaling panahon. Gusto ko rin sabihin to sa harap mo. Kaya, maaari bang... Ay nako, Shen. Tanungin mo muna kung okay lang ba mag-propose. Kailangan mo munang tanungin kung papayag ba siya. Professor Shen, tanangin mo kaklase ko rin si Shuyi na papayag ba siya? Shuyi, papakasalan mo ba ako? Oo. Shenke. Sa edad ng 23, para sa aking 10 taong lihim na pag-ibig, nagsumiti ng perpektong sagutang papel. Professor Shen, mamaya, mangyaring bigyan mo ko na ilang payo.